Isang magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon at muli po tayong nagkasama-sama upang sabay-sabay tayong magpuri sa Kanya at makinig ng Kanyang salita. Kaya salamat Lord for giving us the strength para po magpunta sa iyong tahanan. Bago po ang lahat, inaanyayahan ko po ang lahat na manalangin po tayo sa ating Panginoon. Dalangin po natin na ihanda niya tayo sa ating gawain. Hallelujah, Jesus, Father God in heaven, Panginoon, Panginoon naming may likha ng langit at lupa at aming Diyos na makapangyarihan, aming ka pong pinasasalamatan, Panginoon, sa umagang to, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo po sa bawat isa, Lord God. We thank you, Lord God, for the whole week, Panginoon, na kami po iyong pinagpala at iningatan, Panginoon. San man po kami nagpunta, ay iningatan mo kami, Lord God, at pinatektahan, Panginoon. At salamat, Lord God, sa mga pagpapala mo sa amin, Panginoon, na higit pa po sa aming mga kailangan at hinihiling, Lord. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na patuloy niyo pong binibigay sa amin at ang joy, Panginoon, sa aming mga puso sa paglilingkod at pagpuri sa iyo, Panginoon. Panginoon, itinataas po namin ang gawain ito sa inyo, Lord God. Dalangin po namin ang presensya mo sa kalagitnaan ng bawat isa, Panginoon. At dalangin namin, Lord God, ang gabay mo pa, Panginoon, magmula po sa umpisa hanggang sa patapos ang aming service, Lord God. Dalangin po namin, Panginoon, i-fill mo po ang bawat isa with the Holy Spirit, Lord God, sa aming mga puso, Panginoon, at dalangin namin, gabayan niyo po ang lahat ng mga anak mong gagamitin, Panginoon. Magmula po sa worship team, Lord God, I pray, Panginoon, gamitin mo po kami, ang aming mga kakayahan at talento, Panginoon, gamitin mo po sa iyong kaharian, Lord. Gamitin mo po ang aming katawan, Panginoon, para po sa iyong kaluwalhatian, Lord God. At ganun din po sa magbabahagi po ng inyong salita, Lord. I pray, Lord God, bigyan mo siya ng knowledge and wisdom, Panginoon, na maibahagi niya po sa amin ang mga salita mo na nais mong iparating sa bawat isa, Panginoon. Ganun din po lahat ng makikinig, Panginoon. I pray, Lord God, open our hearts and minds, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Maintindihan po namin ito, Lord God, at magamit namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay, Lord God. Panginoon, itinataas po namin ang gawain ito, Lord God. I pray, Lord God, for the success of this Sunday service, Panginoon. Dalangin namin, Lord God, ang victory, Lord God, sa umagang to, Panginoon. Amin ka pong pinasasalamatan, tinataas at nilawalhati, Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Inaniyan po namin ang lahat na tumayo para sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Sabi nga po sa mga awit 98 verse 4, kumanta ng bagong awit at kay Yahweh ay ialay, pagkat mga ginawa niya ay kahangahangang tunay, sa sariling lakas niya at kabanalan niyang taglay. Walang hirap na natamo itong hangad na tagumpay. Amen. Kahit ibigay natin sa ating Panginoon ang nararapat na papuri para sa Kanya.
Amen. Isang malakas po na palakpak muna sa ating Panginoon. Hallelujah! Ibigay po natin ang ating best sa pagpuri sa Kanya. Iaawit po natin ito ng mula sa ating mga puso. Hallelujah! I'm trading my sorrows and I'm trading my shame. I'm laying it down, the joy of the Lord.
Sa umagang ito, hallelujah, purihin ka, Lord God, through these songs of praises. Hallelujah, Jesus. Tuloy po tayo sa pag-awit po sa ating Panginoon. Awitin po natin ito nang mula po sa ating mga puso. When the music fades, all it strips away, and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless word, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus.
Yes, Lord. We will praise you and worship you, Panginoon. And we will give all our best, Panginoon, sa pagpuri sa inyo, sa pag-awit sa iyo, Lord God. For you truly deserve all these praises, Panginoon. We praise you dahil ikaw ay tapat at mabuting Panginoon sa amin. You are true to your promises, Panginoon. Hallelujah, Jesus. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. And all that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me.
every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Hallelujah, Jesus. Tayo pong lahat ay manalangin sa ating Panginoon. Father God in heaven, Lord, we thank you, Panginoon, for this morning, Lord God. We thank you for your presence, Panginoon. And Lord, patuloy ka namin pinupuri at sinasamba for who you are, Panginoon. For all your characters, Panginoon. At patuloy ka naming aawitan, Lord God, as long as we are alive, Panginoon. And this morning, Lord God, tanggapin mo po lahat ng awiting papuri ito, Panginoon. And we pray, Lord God, open our hearts as we are about to receive your blessing and your word, Panginoon. Salamat, Lord God, sa umagang ito na punong-puno ng pagpapala, Panginoon. Salamat, Panginoon, at dininig mo na po ang aming mga panalangin, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Ikaw lamang po ang aming pinupuri at sinasamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. Mabuti po ba ang Diyos? Malakas sa palakpak po para sa Diyos na napakabuti. At siya po ang dahilan bakit po tayo naririto ngayong umaga. Ang pamagat po na mensahe po na naiatang po sa balikat po ng inyong lingkod, it is about faithful for eternal rewards. Napakagandang usapin, mga kapatid. Makikita ho natin ang katapatan po ng Diyos na nagbibigay ng pagpapala po o gantimpala sa kanyang mga anak. At atin din pong makikita ang layunin po ng Diyos sa ating lahat na mamuhay po na may katapatan. Meron pong pagsunod sa Diyos dahil tiyak tayo na meron pong kabuluhan ang ating ginagawa para po sa Panginoon. No? At alam ho natin na ang Diyos ay nangusap sa atin before na anuman ang gawin nyo para po sa Diyos ay hindi po mawawalan ng saysay. Mga kapatid, sa panimula po, marahil nakakita na ho tayong lahat ng lapida. Na? At iba-iba yung mga nababasa po natin sa lapida. Marami po niyan sa sementeryo. Malapit na po ang November 1. Siguro iba ho sa inyo ay dadalaw po sa mga mahal ninyo sa buhay na kinuha na po ng Diyos. At isa po sa mga nakakilala sa Diyos ay ang asawa po ni Billy Graham. Ang pangalan po niya ay Ruth Graham. Ang pinalagay po ni Ruth sa kanyang lapida ay end of construction. Thank you for your patience. Mga kapatid, tayo pong lahat ay works in progress. Ibig sabihin po, unti-unti po tayong inaayos ng Diyos. Bilang isang palayok, ang Diyos ang siyang manlililok. Unti-unti niya tayong inaayos tungo saan? Sa perpektong disenyo niya para sa ating lahat. Si Ruth ay kinuha na po ng Diyos. Pero alam niya habang siya po ay wala pa sa Panginoon, nasa proseso ang buhay niya. Marami hong challenges, marami pong pagsubok, pero nung siya po'y kinuha ng Panginoon, tiyak naman siya na sa langit po pupunta ang kanyang kaluluwa. Mga minamahal, genuine faith in Christ produces positive results in our lives. Ang magandang balita po, ang tunay po na pananampalataya kay Jesus
ay nagbubunga po ito ng positibong resulta sa buhay po natin. Sa kabilang banda po, ang hindi paglagak ng pananampalataya kay Jesus ay hindi po nagbubunga yan ng maganda sa buhay niya. Kaya salamat po sa Panginoon, katulad po ni Ruth, tayo pong lahat ay dinako ng Diyos sa isang sitwasyon na meron pong pagkakilala sa Panginoon. Mga kapatid, nais ko pong bigyan ng diin. Pakibasa po ng sabay-sabay. Ready, go. Mga minamahal, how you live your life on earth determines the kind of life you have in eternity. Kung ano po ang buhay mo pagkatapos ng buhay dito sa lupa, may kinalaman po mga kapatid kung paano ginamit ang buhay mo habang ikaw ay naririto. Kung anong buhay mo sa pangwalang hanggan, babalik ulit yon kung paano ginamit ang buhay mo habang ikaw ay naririto sa lupa. Sabi nga, what matters is not the duration of your life, but the donation of it. It is not how long you live, but how you lived. Hindi yung haba ng buhay kundi kung paano mo ginamit ang buhay mo dito po sa lupa. No? Paano mo ginamit ang iyong panahon, ang iyong lakas, ang iyong resources na bigay ng Diyos para po sa inyo. And this morning po, as we talk about faithful for eternal rewards taken from 1 Timothy chapter 4, verses 7 to 8, allow me to share with you 3 reminders from God's Word. Pag-usapan po natin mga minamahal ang buhay po ni Pablo upang atin pong makita ang katapatan po ng Diyos na nagbibigay ng gantimpala o pagpapala sa kanyang mga anak. Upang atin din pong makita kung paano si Pablo ay namuhay na may katapatan hanggang huli yugto ng kanyang buhay. Una pag-usapan po natin mga kapatid, Apostle Paul speaks about the warfare. Pagsabi nga po, warfare. Isa pa po, pagsabi po, warfare. Okay. Si Pablo po, ano po ang konteksto po ng aklat ng 1 Timothy? Siya po ay nakatayo sa isang sitwasyon na alam niya, malapit na po magtapos ang buhay niya. Alam niyo minsan ng tao, nararamdaman niya yun minsan. Ang nanay ko po, kinuha siya 2015. At bago siya kinuha ng Diyos, nababanggit niya. Kasi meron po siyang nararamdaman during that time. Nababanggit niya na parang kukunin na siya ng Panginoon. Now, si Pablo, nung siya po ay nasa loob ng kulungan, ramdam niya na end zone na ng buhay niya. At ramdam niya, mga kapatid, na hindi na siya makakalabas ng kulungan. Kaya, nagbabalik tanaw siya sa lakarin po na kanyang ginawa na may kinalaman sa pananampalataya. Misa po, importante po yun sa buhay na magkaroon po ng pagbubulay-bulay sa nakaraan na may kinalaman po sa iyong lakarin. Siguro, nung panahon ni Pablo, yung mga taong nakapaligid sa kanya, pinagtatawanan siya. Yung mga taong umuusig sa kanya, siguro natutuwa sa kanyang pinagdadaanan. Pero sa kabila man mga kapatid na si Pablo po ay nasa kulungan, mapapansin po ninyo ngayong umaga mula sa kanyang sulat, ang isang puso na punong-puno ng pag-asa. Mula sa kanyang sulat mga kapatid, na ating mapapansin po ang positibong pananaw sa kabila man ng siya po ay nasa mahirap na katayuan. At si Pablo, isa po sa konteksto po nito, ay nais po niyang ipakita kay Timoteo. Hinihimok niya mga minamahal si Timoteo na lakaran niya ang ginawa ng Panginoong Jesus. Kung paano rin si Pablo po, ginawa niyang halintulad si Jesus, hinihimok niya mga mababasa to follow Him as He follow Christ. And this morning po, as we talk about faithful for eternal rewards, unang puntos po, he speaks about the warfare. Habang siya po ay nasa kulungan, ano po kanyang sinabi? Nung siya po ay nagbalik tanaw, sabi niya, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Mga kapatid, you need to accept the reality na ang buhay mananampalataya ay hindi po madali. For example po, ang mga Israelita, nung sila po ay patungo sa lupang pangako, ang journey po nila sa wilderness ay hindi po madali.
Pero it doesn't mean na hindi po nila kasama ang Diyos sa journey ng buhay. Sila ay patungo sa lupang pangako. At tayong lahat, as God's people, as we move forward, hindi rin po talaga madali ang journey. Meron po tayong pakikibaka na pinagdadaanan sa bawat araw. Meron pong pakikipaglaban. At kailangan po pumasok ang pakikibaka nung tayo po ay nakakilala sa Diyos. Nung dati po na wala tayong pagkakilala sa Panginoon, di ba, wala namang conviction sa puso natin na gawin ang pagkakasala. Kahit gawin ang pagkakasala, walang conviction sa atin na humingi ng tawad sa Diyos. Walang pakikibaka. The entry point to this warfare, ating makikita the reality of two natures sa buhay natin. The old nature and the new nature. Ilang pagkakataon po naranasan mo, lumang pagkatao mo, tinutulak ka na gawin ang pagkakamali. Pero salamat sa Diyos, sa kabilang banda, maraming pagkakataon, ang bagong pagkatao na gawa ng Diyos sa ating buhay, tinutulak tayo sa tamang gawi. Mga minamahal, sa aklat ng Galatians po, chapter 5, verses 16 to 17, sinasabi po ni Pablo, ang mga bagay po na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Andito po ang lumang pagkatao. For example, andyan ang mga hilig ng laman. Nandyan ang kahalayan, ang kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa mindset po natin kapag Diyos-Diyosan, nakala po natin ito ay mga rebulto lamang na ating nakikita. Pero minsan po sa anak ng Diyos, hindi natin namamalayan na meron din po tayong Diyos-Diyosan sa ating buhay. Ang Diyos-Diyosan po ay mga bagay po na pinapalit natin sa Panginoong Yesus. Mga bagay po na iniisip natin kung wala to, hindi kumpleto ang buhay ko. Ang sarili po pwede maging Diyos-Diyosan. Ang pera pwede maging Diyos-Diyosan. No? Ang na-accomplish po sa buhay pwede maging Diyos-Diyosan. Ang mga talento po sa buhay pwede maging Diyos-Diyosan yan. At ano ba mga bagay po na binibigay ng mundong ito? Ano pa? Pagkapuot sa isa't isa. Di ba minsan hindi po nawawala sa buhay natin na magkaroon ng puot sa ating kapwa? Na kahit tayo po'y mananampalataya, tinutulak tayo na magkaroon ng galit sa ating puso. Ano pa? Pag-aaway-away. No? Meron ho tayong differences. Iba't iba ang ating pananaw. Iba't iba yung ating katayuan. Minsan po, hindi nawawala yung argumento along the way. At minsan po, hindi maiwasan na tayo po ay magkasala. Ano pa? Pagsiselos. Pagkakagalit-galit. Pagkakagalit. Ano pa? Kasakiman. No? Pagkakampi-kampi. Pagkakabahabahagi. Pagkainggit. Paglalasing. Kalayawan. At iba pang katulad nito. At nagbigay ng babala ang salita ng Diyos na walang puwang sa kaharian ng Diyos ang ganitong mga gawa. At si Pablo, mula sa kanya, Romans chapter 7 verse 15, siya mismo, isang anak ng Diyos. Anong kanyang sinasabi? Hindi niya maunawaan ang kanyang sarili sapagkat hindi niya ginagawa yung mga bagay na gusto niyang gawin. Sa halip, ang kanyang kinasusuklaman, ang kanyang ginagawa. Meron pong warfare. Minsan nga, umaga pa lang ng linggo, meron ng paikipaglaban. Pupunta ba ako ng church? Hindi ba ako pupunta ng church? Sasambahin ko ba ang Diyos sa araw ng linggo? O dito na lang ako sa bahay? At kapag lumabas tayo sa bahay panambahan, may warfare araw-araw. Sa bahay ninyo, may warfare. No? For example, nakita mo yung pera sa lamesa. Wala naman si nanay, wala naman si tatay. Kailangan mo ng baon. Nagtatalo lumang pagkatao. Pero salamat sa Diyos, dahil sa bagong pagkatao na ginawa niya sa atin, ito po ay nagtutulak sa atin to live with faith and obedience. Nagtutulak sa atin to follow God's will. Nagtutulak sa atin po to die in our old nature for the sake of the gospel. And even today, tayong lahat ay nasa pakikibaka. Mga kapatid, painggan niyo po. When God saves someone, He is going to change them.
babaguhin po yan ng Diyos. So, if you were a Christian, the evidence of you being Christian is that God has changed you. And God continues to change you and will continue to change you until the day you die. He is not going to let you go. Changed people, changing lives. At alam ho natin mga kapatid, ang isang taong nakakilala sa Diyos ay isa ng bagong nilalang. At si Pablo, nakita niya sa kahuli-hulihan na kailangan niya si Jesus sa bawat araw. Kailangan niya po ng Panginoon. The entry into this warfare. And we have enemy. The enemy into this warfare. Kung meron man tayong alam na gusto niya na lumakad ka papalayo sa kalooban ng Diyos, ito po ay ang kaaway. Ang sabi po ng Biblia, mga minamahal, nandyan po nakasulat, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang leong umaatungal at aali-aligid, naghahanap ng masisila. Ang hangad ng kaaway po ay sirain ang iyong buhay. Ang hangad ng kaaway po ay lumayo ka sa kalooban ng Diyos. Pero salamat sa Panginoon, mas malaki ang Diyos na ating tinanggap kaysa po sa kaaway na handang gumawa ng masama sa buhay po natin. Mga kapatid, in the battlefield, ang lakas ni Pablo hindi po nanggagaling sa kanya. Ang lakas ni Pablo upang siya'y magtagumpay, ito po ay nagmumula sa Panginoong Hesus na nasa puso niya. At salamat sa Diyos as we move forward, going to the promised land. Tiyak tayo na sasamahan tayo ng Diyos sa atin pong pakikibaka. At salamat sa Diyos, merong iglesia sa ating kalagitnaan na magpapaalala po sa atin kung ano ang makakabuti sa buhay po natin. Magpapaalala po sa atin kung ano ang makakasama sa buhay po natin. Church, how is your warfare today? Kumusta po ang inyong pakikibaka? Ano po ang mas lamang na nangyayari sa buhay nyo? Old nature or new nature? O baka, Pastor, parehas lang. May old, may new. Na talagang struggle araw-araw sa buhay. Pero salamat sa Diyos, greater is He that is in you. Secondly, faithful for eternal rewards. Let us talk about, he speaks about the walk. Pag sabi nga po, walk. Ang isang anak ng Diyos po, katulad ni Pablo, siya po ay nagtuturo patungkol saan? Sa lakarin po o takbuhin na meron tayong lahat. Now, siya po ay nasa kulungan, end zone, looking backwards. At ano kanyang sinabi? Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. The race we have, ikaw at ako ay nasa takbuhin. Takbuhin po na plinano ng Diyos noon pa man. Takbuhin po na iba't iba kung ating titingnan. Iba yung takbuhin na nasa kaliwa mo, iba rin yung nasa kanan. Pero importante, dapat po ay magpatuloy hanggang uli. Marami ho tayong kilala, maganda po ang simula. Pero nakakalungkot, hindi maganda ang wakas. Pero tayo as Presbyterians, we believe perseverance of the saints. Ang isang tunay na mananampalataya, bagamat minsan nanlalamig sa pananampalataya, nag-struggle talaga spiritually, kung yan ay tunay na anak ng Diyos, siya ay babalik, magpapatuloy sa kanyang takbuhin.
O meron man tayong kilala po na pinanghihinaan ng loob sa kanyang takbuhin, why not encourage them? Remind them about the beauty of God's plan that they need to persevere. At tayong lahat po ay nasa takbuhin ng buhay na ito. Hindi pa po natatapos. What matters po is not how you started, pero ang importante kung paano ka magtatapos. At nakakatuwa isipin si Pablo, kahit ang hirap ng kanyang pinagdaanan, hindi siya tumalikod sa kanyang pananampalataya. Hanggang huli, no turning back. At nakakatuwa isipin sa buhay ng anak ng Diyos, mga minamahal, na atin siyang makikita na hanggang huling yugto ng kanyang buhay ay nagpatuloy sa takbuhin na may kinalaman sa pananampalataya. Sa atin pong isang iglesia po sa San Jose, CHC, meron po tayong miyembro doon, 75. Meron pong isa, 81. No? Alam nyo, nakakatuwa. At magandang halimbawa sa mga kabataan, magandang modelo na kapag tayo umabot sa ganong edad, no, hindi hadlang ang paglilingkod para sa Diyos. Magpapatuloy sa takbuhin hanggang huli. And the good news is, you can finish the race because of Christ working in you and through you. Amen ho ba? Dahil sa Panginoon. Hindi ho dahil sa ating sariling lakas, mga minamahal. Hindi po dahil sa ating sariling kakayahan. It is only through Christ working in us and through us. Mga kapatid, faithful for eternal rewards. Hindi lang po the race we have. Let us think about the rewards we have. Tanong, lahat po ba ng tao mararanasan po ang gantimpala na binibigay ng Diyos? And the answer is, no. Hindi po lahat. Pero pakibasa po, verse 8, makakamtan, ready, go. Nung panahon po ni Pablo, marami pong mga Hudyo sumasali po sa paligsahan. At alam niyo po ba, bago sila lumahok sa paligsahan, talagang dumadaan sila sa pagsasanay. At kapag sila po ay tumakbo, halos wala po silang daladalang suot. Ibig sabihin po, napaagaang po ng suot nila. At ano po ang purpose po nila? Makamtan po ito, yung gantimpala po, yung picture na yan yung nasa gitna, dahon ng laurel, na isang korona na gawa po sa dahon ng laurel. Yan yung kanilang hinahangad na matanggap. At maraming tao sa panahon ngayon, nagpapatuloy sa buhay, inaabot yung mga kayamanan ng mundong ito na hindi naman talaga permanente. Mga bagay sa buhay na pwede maglayo sa atin sa kalooban ng Diyos. Pero merong mas mahalaga. Merong mas importante na hinanda ng Diyos noon pa man. Ito po ay pagpapala sa pangwalang hanggan. At ano po nakita ni Paul? He sees a day when the Lord Jesus Christ, the only official in the race of life, will give him a crown that will never fade away. Ang nakita po ni Pablo, mga minamahal sa hinaharap, mismo na ang Panginoong Yesus na makatarungang hukom ang siyang maglalagay ng korona sa kanya. Di ba tayo, bilang mga anak po dito, proud tayo kapag yung nanay natin nagsasabit ng medalya po sa atin? Nakaraan po, yung anak ko, bago po yung recognition, lagi niya sinasabi, Daddy, may award ako sa school. Gusto ko, ikaw ang magsabit. No, yung joy niya. Mga kapatid, nakita ni Pablo, isang araw pala, tayo bilang mga anak ng Diyos, mismo na si Jesus ang siyang magpuputong ng korona para po sa atin. Isang korona po na hindi lilipas. Pagpapala po na hindi mawawala sa ating lahat. At katulad sa kanya mga salita, Philippians chapter 3 verse 14, I press on toward the goal to win the prize that God has called me heavenwards in Christ
Jesus. Kaya naman po, keep running. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. May dahilan po tayo para magpatuloy araw-araw. Dahil tiyak tayo na meron pong naghihintay na pagpapala pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa. Bakit po tayo nagpapagamit sa Diyos? Bakit po tayo naglilingkod sa Panginoon? Dahil ba nais natin makamtan yung favor ng Diyos? Dahil ba nais natin makamtan yung pagpapala ng Diyos? O nagpapagamit tayo sa Diyos, naglilingkod tayo sa Panginoon dahil alam natin ngayon pa lang, pinagpala na tayo ng Diyos. Dahil alam natin ngayon pa lang, tiyak na meron tayong buhay na walang hanggan pagkatapos ng buhay sa lupa. It is only because of the person and works of Christ. Press on. Marami ho tayong goal sa buhay. Di ba? Marami ho tayong mga hinahangad pa na gusto ho nating mangyari. I encourage you, mga minamahal, na consider po ninyo sa buhay ang isa sa importanteng layunin ay ito po, is to hear Jesus say, "Well done, good and faithful servant." Isa po sa ilagay natin sa ating puso at isipan, isang araw, maririnig ko mula sa aking tagapagsalita, tagapagligtas, ang mga katagang magaling, tapat ko na alipin. God created us to live in heaven with Christ for eternity. Ilang taon ang buhay sa mundong ibabaw. Mapalad na yung mga kabataan pag naabot natin ngayon yung 60, 70. Sa ngayon po, pabata ng pabata ang dinadialysis dahil po sa pagkain. Sa ngayon po, pabata ng pabata ang umiinom ng statin, metformin. No? Dahil po sa kinakain sa bawat araw. Mapalad na yung mga kabataan na aabot ng 70, 80. Pero ilang taon ang buhay pagkatapos dito sa lupa? Walang hanggan. Kaya tayo po na mga mananampalataya, tayo nagpapatuloy sa pananampalataya, nagpapagamit sa Diyos, nilalakaran ng kanyang kalooban, dahil tiyak tayo na hindi nasasayang ang ating pananampalataya. Pero sa kabilang banda, yung mga tao po na hindi kumilala sa Panginoon, yung mga tao po na namuhay sa pagkakasala, hindi kinilala si Jesus, hindi po nila mararanasan ang pangako ng salita ng Diyos na si Jesus mismo ang siya magpuputong ng korona. Pero sila ay may hiwalay sa Panginoon magpakilanman. Kaya naman po, mga minamahal, isa po sa ating hangarin ay winning souls and making disciples together. We are created by God to lead other people to the one who can save them. We are created by God to share the gospel, especially for those who are unbelievers. Mga minamahal, next po, faithful for eternal rewards. Ito ho tayo magtatapos. It speaks about the Word. Ano po ang sinabi po ng salita ng Diyos sa verse 7? Na natili siyang tapat sa pananampalataya. Alam niyo ang kanyang ginawa? He preserved the message. Yung salita ng Diyos na kanyang natutunan, tinuturo niya sa iba. Tinuro niya kay Timoteo. Tinuro niya sa mga mananampalataya. Dahil ang salita ng Diyos ang tanging pag-asa ng isang makasalanan. And we are created by God to preserve the gospel. He proclaimed the Master. Inaangkin niya ang lahat ng bagay sa mundo ay walang saysay. Maranasan lamang niya ang kamatayan po at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang kanyang testimony sa buhay, for we preach not ourselves,
but Christ Jesus the Lord. Church, the gospel we hold is designed to be given away. Ang salita ng Diyos po na inyong napakinggan, na inyong pinangahawakan ngayong umaga, ito po ay dinesenyo upang ibahagi po sa iba. If we become active in giving the treasure away, it will bring new life. It will bring transformation, restoration, and purpose not only to our lives, but also to the church and also to the unbelievers. Mga minamahal, ang mabuting balita po kapag binabahagi po natin ito, ano po magandang bunga? Panibagong buhay, pagbabago, hindi lang sa atin, kahit sa iglesia na ating kinabibilangan, higit sa lahat po sa mga hindi po mananampalataya. Nakita ko namin yung pictures po ninyo sa trainings, discipleship. Na-encourage po kami. Ito po ay larawan how you preserve the Word of God. Ito po ay larawan kung paano nyo po inihimok ang iba. Napahalaga ng salita ng Diyos at ituro kung paano ituro ang salita po ng Diyos. Kapag wakas po, the real test of your faith is, will you endure? Tingnan mo nga ngayong katabi. Magpapatuloy kaya yan? Sa kanyang takbuhin? Maglilingkod pa rin kaya sa Diyos? Susunod pa rin kaya sa kalooban ng Diyos? Paano kung walang comfort zone? Magpapatuloy pa rin kaya? Church, genuine faith in Christ perseveres until the end. Genuine faith in Christ perseveres to the finish line. Hanggang huli. Ang maranasan niya, faithful for eternal rewards. Dahil po sa buhay ni Pablo, sa kanyang sufferings po, marami po ang nakakilala sa Panginoon. At yun po ay nagbigay ng kasiyahan sa puso ni Paul. Ang ating Panginoon, He endured the cross with joy. Suffering sa Kanya, but life for others. Mahirap na sitwasyon, pero maayos naman na katayuan para po sa ating lahat. Mga minamahal, as you move forward, following God's will and purpose, stay connected with Christ. Stay committed to Christ. And stay consistent for Christ. Mga kapatid, when you stand in the end zone of your life, will you be able to look back and say, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Kung tayo po kaya ay tumayo na sa huling yugto ng buhay natin at titingin tayo, iisipin natin, pagbubulay-bulayan po natin ang nakaraan, atin ho bang masasabi, pinagbuti ko ang paikibaka. Natapos ko na ang aking takbuhin. Lumakad ako sa pananampalataya. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po dahil tiyak kami na meron pong naghihintay na magandang lugar at gantimpala sa amin isang araw. At ang isa po sa pinakamagandang balita, ang aming Panginoong Yesus ang siya magpuputong ng korona
sa amin. Di lamang po namin mararanasan ang magandang lugar, Panginoon. Mararanasan po namin, makikita po namin si Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para po sa aming lahat. Panginoon, salamat po. Hindi mo lang dinisenyo na patawarin kami sa aming pagkakasala. Hindi mo lang, O Diyos, plinano na iligtas kaming lahat. Pero binigyan mo kami ng talento, kaloob, na pwedeng magamit, O Diyos, para sa karangalan ng iyong dakilang pangalan at magbibigay ng agalakan sa aming mga puso. Lord, we acknowledge po the journey is not easy, but we know that day by day, kasama ka namin, Panginoon. At tiyak kaming lahat, natatapusin mo, O Diyos, ang magandang sinimulan mo sa aming mga buhay. Lord, patawad sa aming mga pagkakasala. Patawad, O Diyos, sa mga pagkakataon ng luma namin pagkatao ay nagtutulak sa amin na patuloy naming gawin, O Diyos, sa mga maling gawa. Subalit salamat po kapag kami ho'y nagkakasala, mayroong conviction sa aming mga puso na humingi ng tawad sa inyo, magpanibagong sigla at magpatuloy muli sa tamang gawa. Lord, salamat po sa church na ito na aming nakikita na lumalakad sa iyong kalooban. Dalangin namin po sa mga programa na gagawin pa, O Diyos, patuloy mo silang bigyan ng kalakasan. At tuloy nga po, there is joy in serving you. There is joy in serving one another. Taas po natin ang ating kanang kamay. Tanggapin niyo po ang pagpapala ng ating Diyos. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you, be gracious to you, and give you peace. Si TAF family, and to everyone, both now and years to come. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sa Diyos po ang parangal.